Day 3 Bible Reading 2026. Babasahin ko ngayon ay Genesis 8 to 11. So, 4 chapters. So, bago ako mag-start, mag-pray muna ako. Father God, salamat Panginoon sa buong araw na pag-iingat mo sa akin. Salamat Lord sa buhay at kalakasan na meron kami. Patuloy kitang tinataas sa word at inacknowledge Panginoon na ikaw ay Diyos sa buhay at Diyos na makapangyarihan. I pray Lord na tulungan mo kami Lord sa aming pagbabasa ng iyong mga salita. We invite Lord iniimbitahan ka namin Lord at ang banal na Espiritu para tulungan kami na maunawaan namin ang iyong mga salita. And sa'yo namin pinagkakatiwala Lord ang Bible reading. In Jesus' name, Amen. Genesis 8, wala ng baha. Hindi nawaglit sa isipan ng Diyos si Noe at ang lahat ng hayop na kasama niya sa malaking barko. Kaya't pinaihip niya ang hangin at nagsimulang humupa ang tubig. Huminto ang mga bukal at tumigil ang pagbuhos ng ulan. Patuloy na humupa ang tubig at pagkaraan ng 150 araw ay mababa na ang baha. Sumadsad na ang barko sa bundok ng Ararat noong 17 araw ng 17 buwan. Patuloy ang paghupa ng tubig at ng unang araw ng 10 buwan, lumitaw ang taluktok ng mga bundok. Pagkalipas ng 40 araw, binuksan ni Noe ang bintana ng barko na kanyang ginawa. Pinalipad niya ang isang uwak at ito'y nagpabalik-balik hanggang matuyo ang tubig sa lupa. Pagkatapos, pinalipad naman niya ang isang kalapati upang tingnan kung wala ng tubig. So kung titingnan natin, no, maliban dun sa 40 days and 40 nights na mag-ulan and 150, so ilan yun? 190 days na nakalutang yung ano yung yung barko ni Noe. Ilang buwan yung 190? So tatlo, mga 6, mga magpipitong buwan. So 7 months sila na nagpaalon-alon. So grabe 'no, yung pagkain na inipon niya, hindi lang para sa kanya kundi para doon sa mga hayop na dala niya. So, sobrang laki siguro nung barko na ginawa niya. Kasi for 7 months na, ah, iko-consume mo yung pagkain at yung mga hayop. So, maingay siguro dun sa loob kasi madaming hayop. Sana tayo. Palibhasa'y laganap pa ang tubig, hindi makalapag ang kalapati kaya't nagbalik ito at muling ipinasok ni Noe sa barko. 7 araw pang naghintay si Noe at pagkatapos ay muli niyang pinalipad ang kalapati. Pagbalik nito, kinagabihan, ito'y may tangay ng sariwang dahon ng olibo, kaya't natiyak ni Noe na kati na ang tubig. So yung kati siguro is maliit na. Nagpalipas ng 7 araw, si Noe saka pinalipad muli ang kalapati, hindi na ito nagbalik. Noon ay 601 taong gulang na si Noe. Nang unang araw, grabe yung edad 'no, 601. So, 100 nga 'di ba sobrang tanda na. Pero sigurado ako hindi sila gano'n yung katanda. Kagaya ng natin napakita natin yung 70 na sobrang uugod-ugod na. Siguro dahil din sa pagkain nila, sa way of living nila, hindi sila gano'n, katanda. Kasi kung titingnan natin kahit nga siguro mga 300 years old na sila, nagkakaroon pa sila ng mga anak. So, hindi talaga sila gano'n compare sa atin. At sila lang yung generation na sobrang gano'n inabot yung edad. After na nila Noe, hindi na ipinayagan ng Diyos na magkaroon ng edad yung mga tao kasi sobrang sama. Parang siguro mga hanggang 100 or sabi nga do'n maximum of 70 parang gano'n na. So, sobrang baba yung sobrang iksi na lang yung buhay compare doon sa 900, 600. Noon ay 601 taon gulang si Noe ng unang araw ng unang buwan. Inalis ni Noe ang takip ng barko at nakita niyang natutuyo na ang lupa. Nang ika-27 araw ng ikalawang buwan, tuyong-tuyo na ang lupa. Sinabi ng Diyos kay Noe, "Lumabas ka, lumabas ka na sa barko kasama ng iyong asawa, mga anak at mga manugang. Palabasin mo na rin ang lahat ng mga hayop na kasama mo, maamo at mailap, gumagapang at lumalakad sa lupa at pati ang mga ibon. Hayaan mo silang dumami at manirahan sa buong daigdig."
At lumabas nga si Noe at ang kanyang asawa, mga anak, at mga manugang. Gayon din, sunod-sunod na lumabas ang lahat ng hayop, mailap at maamo, lahat ng gumagapang at lumalakad, pati ang mga ibon ayon sa kani-kanilang uri. Naghandog si Noe. Si Noe ay nagtayo ng altar para kay Yahweh. Kumuha siya ng isa sa bawat malinis na hayop at ibon at sinunog bilang handog. Nang maamoy ni Yahweh, umabang sa amin nito, sinabi niya sa sarili, hindi ko na susumpain ng lupa dahil sa gawa ng tao. Bagamat alam kong masama ang kanyang isipan mula sa kanyang kabataan, hindi ko na lilipuling muli ang anumang mga buhay kagaya ng ginawa ko ngayon. Hanggat naririto't buo ang daigdig, tagtanim, tag-ani, palaging sasapit, tag-araw, tag-ulan, tag-init, taglamig, ang araw at gabi hindi mapapati. So, ito yung pangako ng Diyos dahil, sa pagsunod ni Noe. So, kahit alam ng Diyos na sobrang sama ng tao, pero dahil merong isang righteous na nag-stand up, merong isang righteous na hindi gumagawa ng masama, nandun yung puso pa din ng Diyos, grabe. Genesis 9, nakipagtagpo ang Diyos kay Noe. Si Noe at ang kanyang anak ay binasbasan ng Diyos. Magkaroon kayo ng maraming anak at punuin ninyo ang inyong supling ang buong daigdig. Matatakot sa inyo ang lahat ng hayop, pati mga ibon at lahat ng gumagapang sa lupa at mga isda. Ang lahat ng ito'y inilalagay ko sa ilalim ng iyong kapangyarihan. Gaya ng mga halamang luntian na inyong kinakain, lahat ng mga ito'y maaari na ninyong kainin. Also, lahat pala ng puwedeng kainin 'no? Huwag lamang ninyong kakainin ang kaining hindi inalisan ng dugo sapagkat nasa dugo ang buhay. So, ito talaga yung, simula pa pala dito kay Noe ay ayaw na talaga ng Diyos na kumakain tayo ng dugo. Maliban sa marumi ito talaga yung ano, nasa dugo yung buhay, sabi niya. Mananagot ang sinumang papatay sa inyo, maging ito'y isang hayop, pagbabayarin ko ang sinumang taong papatay sa kanyang kapwa. So, kung titingnan natin 'no, kasi namatay na lahat ng tao, so ang natira na lang pala yung lahi ni Noe 'no, si Ham, Shem at Japhet. At 'no, sila na lang yung susunod na ano, wala na ibang tao, eh, 'di ba? So, yung magiging asawa ng mga anak nila ay mga pinsan na nila, gano'n. Sino mang pumatay ng kanyang kapwa, buhay ang kabayaran ng kanyang ginawa, sapagkat sa larawan ng Diyos ang tao'y nilikha. Kaya sobrang ayaw ng Diyos na pumapatay tayo ng kapwa-tao or kahit nga magalit tayo sa kapwa natin kasi sa larawan ng Diyos yung tao. Magkaroon nga kayo ng maraming anak upang manirahan sila sa buong daigdig. Sinabi ng Diyos kay Noe at sa kanyang mga anak, ako'y makikipagtipan sa inyo ngayon, pati na sa inyong magiging mga anak. Gayon din sa lahat ng mga bagay na may buhay sa paligid ninyo, sa mga ibon, pati sa maamot mailap na hayop na kasama ninyo sa barko. Ito ang aking pakikipagtipan sa inyo. Kailanmay hindi ko lilipulin sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Wala ng baha, nagugunaw sa daigdig. Sinabi pa ng Diyos, ito ang magiging palatandaan ng walang hanggang tipan na ginawa ko sa inyo at sa lahat ng hayop. Palilitawin ko sa mga ulap ang aking bahaghari. So ito, dito nagsimula ang bahaghari. Ginawa ng Diyos ang bahaghari, hindi para sa ibang mga, yung ginagamit nila sa panahon natin ngayon. So, ang bahaghari ay ginawa ng Diyos at everytime na makikita natin, yun yung, palatandaan at promise ng Diyos na hindi nagugunawin ng Diyos yung, lupa sa magitan ng tubig. Pero parang magiging worse yung mangyayari kasi gugunawin naman ng Diyos yung lupa sa magitan ng apoy. So, mabasa siguro natin siya in the New Testament, pero yun. So, mas nakakatakot 'no, yung apoy sa tubig. At iyan ang magiging tanda ng aking pakikipagtipan sa inyo. Tuwing magkakaroon ng ulap at lilitaw ang baghari, alalahanin ko ang aking pangako sa inyo at sa lahat ng hayop. Hindi ko lilipulin sa baha ang lahat ng may buhay. So, yung baghari is hindi lang pala siya palatandaan para sa atin 'no, kundi palatandaan din ng Diyos para sa sarili niya 'no, na hindi niya kakalimutan. Grabe 'no? Tuwing lilitaw ang baghari maalala ko ang walang hanggang tipan na ginawa ko sa inyo at sa lahat ng may buhay sa balat ng lupa. Sinabi ng Diyos kay Noe, ito ang tanda ng aking pangako sa lahat ng nabubuhay sa lupa.
Ang mga anak ni Noe na kasama niyang lumabas sa barko ay sina Shem, Japhet, at Ham na ama ni Kanaan. Ang tatlong ito ang pinagmulan ng lahat ng tao sa daigdig. Si Noe ay isang magsasaka at siya ang kauna-unahang nagbukid ng ubasan. Minsan, uminom siya ng alak at nalasing. Nakatulog siyang hubad na hubad sa loob ng kanyang tolda. Sa gayong ayos, nakita siya ni Ham, ang ama ni Kanaan, at ibinalita ito sa kanyang mga kapatid. Kaya't kumuha sina Shem at Japhet ng balabal, iniladlad sa likuran nila at magkatuwang na lumakad ng patalikod patungo sa tolda. Tinakpan nila ang katawan ng kanilang ama. Ayaw nilang makita ang kahubaran ng kanilang ama. Nang mawala na ang kalasingan ni Noe at nalaman ang ginawa ng bunsong anak, sinabi niya, "O ikaw, Kanaan, ngayon susumpain sa mga kapatid mo ika'y papaalipin." Sinabi rin niya, "Purihin si Yahweh ang Diyos ni Shem. Itong si Kanaan maglilingkod kay Shem. Palawakin nawa ng Diyos ang lupain ni Japhet. Sa lahi ni Shem sila'y mapipisan at paglilingkod ni si Japhet nitong si Kanaan." Si Noe ay nabuhay pa ng 350 taon pagkatapos ng baha kaya umabot siya ng gulang na 950 taon bago namatay. So, ang pagkakaalam ko, si Noe ang pangalawa na pinakamatagal na namatay. Kasi yung una, si Methuselah, nabuhay siya ng 969, tapos si Noe na sunod na 950 bago siya namatay. At, siguro makikita natin dito 'no, at maybe sa Old Testament na laging merong ano, napakalaki yung itong mga sinabi niya, napakalaki ng impact itong mga parang advice or parang prayer ng tatay doon sa mga anak. Sobrang laki siya na impact. So, malalaman natin 'yan siguro sa mga susunod pa na mga kabanata sa Genesis, na everytime kung ano yung sasabihin nung tatay kung paano niya ipapag-pray yung mga anak niya, gano'n yung nangyari. Parang way yun ng pag-bless ng tatay doon sa anak. And dito natin makikita na yung word natin may power, yung salita natin may power. Kaya nga ito din yung natutunan ko recently na 'pag nagbabasa ka pala ng Bible kailangan basahin mo siya ng malakas. Kasi yung salita ng Diyos may kapangyarihan and everytime na nagbabasa tayo ng Bible na malakas, naririnig tayo ng kaaway at hindi nila kayang i-stand yung power ng salita ng Diyos at lumalayo sila sa atin sa pamamagitan ng pagbabasa lang natin ng Bible. Kasi yung salita ng Diyos ay may power kaya napaka-advisable na 'pag nagbabasa ka ng Bible kailangan mo siyang sabihin ng malakas. Hindi lang yung magbabasa ka sa isip. So, yun. At ito yung parang siguro advice din sa atin na, maging mag-ingat tayo sa ating mga sinasabi. Huwag nating i-bless or parang gawing joke na, "Ay yung anak ko," yung parang sasabihin mo sa anak mo na, "Ay ang bobo mo," gano'n. So, may power kasi yung salita natin everytime na nagsasabi natin yung parang balewala lang sa atin, pero nagkakaroon yun ng kapangyarihan na nalilipat dun sa anak mo. So, maging maingat tayo sa salita, hindi lang, sa iba, hindi lang natin siya gawing joke, maging sa mga anak natin, sa pamilya natin. Kaya nga napaka-ano na, 'wag tayong magsalita ng mga bad words kasi may power kasi yung salita natin. And, verse chapter 10 na tayo. Chapter 10, hmm. Ang mga anak ni Noe. Ito ang kasaysayan ng mga anak ni Noe na sina Shem, Ham, at Japhet pagkatapos ng baha. Ang mga anak na lalaki ni Japhet ay sina Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshech at Teras. Sina Askenaz, Rifat at Togarma ang mga anak na lalaki ni Gomer. Ang kay Javan naman ay sina Elisha, Tarsis, Kitim at Rodanim. Dodanim. Ito ang mga anak at apo ni Japhet. Sa kanila nagmula ang mga bansa sa baybay-dagat ng mga pulo, bawat isa'y nagkaroon ng sariling lupain at wika. Baka dito tayo kay Japhet 'no, kasi 'di ba yung Philippines sobra siyang baybay-dagat tapos mga pulo-pulo. Tapos meron tayong sariling wika, lupain. Hindi ako sure, pero siyempre dun lang nagsimula yung mga tao, eh. So, posible na dun tayo talaga hindi siya posible, totoo na nandun tayo nanggaling ka na. It's either kay Ham or kay Japhet kasi sila lang yung pinagmulan ng mga tao, eh, 'di ba? Ang mga anak na lalaki ni Ham ay sina Cus, Hephlo, Libya at Canaan, sina Siba, Havila, Sabta, Raama at
Sabtika ang mga anak na lalaki ni Cus. Ang kay Raama naman ay sina Saba at Dedan. Si Nimrod, isa pang anak na lalaki ni Cus, ang kauna-unahan sa daigdig na naging dakila at makapangyarihan. Oh, so si Nimrod pala ay isa siyang napakayaman, no? Nung panahon nila Noe. Siya ang una-unang taong naging dakila at makapangyarihan. Siya rin ang pinakamahusay na mangangaso dahil sa tulong ni Yahweh. Yun yun eh, yung sa tulong ni Yahweh. Kaya may kasabihing maging mahusay ka sana mangangaso tulad ni Nimrod sa tulong ni Yahweh. Kabilang sa kauna-unang kaharian, sakop niya ang Babylonia. Itong Babylonia, napakalaki itong bansa. Kung makikita natin ito sa book ng Esther, parang sobrang laki, siguro mga 27 na country pinagsama tapos naging Babylonia. Hindi lang ako sure pero ganun siya, parang sobrang laki ng Babylonia. At alam ko ang Babylonia nandiyan diyan banda sa may Iran, Iraq sa panahon natin ngayon. Eric at Akkad, pawang nasa lupain ng Sinar. Mula rito'y pumunta siya sa Assyria at itinatag ang mga lungsod ng Nineveh. Itong Nineveh, ito yung, inano ng Diyos, sobrang sama ng tao. Rehoboth, Kali at Resen sa pagitan ng Nineveh at Kali, ang pangunahing lungsod. Si Hepta ang ama ng mga taga-Lod, Anam, Lihab at Naphtu. Gayon din sa mga taga Patros, Kaslo at Caftor na pinagmulan ng mga Pilisteo. Ang panganay ni Kanaan ay si Sidon na sinundan ni Het. Kay Kanaan din nagmula ang mga Jebuseo, Amoreo, Jerseo, Hevita, Arkeo, Sineo, Arvadeo, Zemareo, Hamateo. Simula noon kung saan-saan nakarating ang mga Kananeo. Mula sa Sidon, ang kanilang hangganan sa gawing timog ay umabot sa Girar na malapit sa Gaza. O itong Gaza, nandito pa hanggang ngayon, no, sa Israel sa Gaza. Sa gawing silangan naman, umabot sila sa Sodoma, Gomora, Adma at Sibuyem na malapit sa Lasa. So madaming mga bansa dito na nabanggit pero ngayon hindi mo na siya makita. Kagaya nitong mga Kalneo, mga Hivit, hindi mo na siya makita as a country. Pero yung iba kagaya nitong Gaza, 'di ba at least hanggang dito 'no, ngayon 'no, nandito pa din. Ito ang lahi ni Ham na niran sa iba't ibang lupain at naging iba't ibang bansa na may kanya-kanilang wika. Si Shem ang nakatandang kapatid ni Japhet, ang pinagmulan naman ng lahi ni Heber. Ang kanyang mga anak ay sina Elam, Ashur, Arphaxad, Lud at Aram. Ang mga anak naman ni Aram ay sina Uz, Hul, Geter at Mas. Si Arphaxad ang ama ni Sela na ama naman ni Heber. Dalawang anak ni Heber, ang isa'y tinawag na Peleg. Nagkahiwalay. Sapagkat noong panahon niya ay nagkahiwa-hiwalay ang mga tao sa daigdig. Ang kapatid niya ay sina Joktan. Si Joktan ang ama ni na Almodad, Shilef, Hazar, Mazif, Jera, Haduram, Uzal, Dikla, Obal, Bimiel, Sheba, Ofer, Havila, Jubab, sila ang mga anak ng laki ni Jotam. Mula sa Mesha hanggang sa Sefar, sa kaburolan ng silangan ang lawak ng kanilang lupain. Ito ang lahi ni Shem ayon sa kani-kanilang angkan, wika at bansa. Ito ang bansang nagmula sa anak ni Noe, mula sa kanilang mga anak, sa kanila nagmula ang lahat ng bansa na lumaganap sa buong daigdig pagkatapos ng baha. So kung siguro yung parang takeaway ko dito sa chapter nito is, yung mga nabasa mo ng mga pangalan, lahat sila lalaki. So 'di ba, parang laging na-itsipwera yung mga pangalan ng babae. Parang bilang lang yung mga babae, pangalan ng babae nakasulat sa Bible. Hindi ko alam, siguro kasi talaga 'pag sinabi mo 'pag gumawa ka ng family tree, una-una ang Diyos, sunod doon yung tao, yung lalaki, tapos nababa nun yung babae. So parang laging dapat nagpapa-under or dapat supervise, nagpapakumbaba ang babae sa lalaki in terms of family. Kaya lagi ditong ano, lalaki. And siguro din 'no, yung nabasa natin sa Genesis kasi yung babae kinuha lang sa tadyang ng lalaki. So, in terms talaga ang ginawa talaga ng Diyos is yung lalaki tapos yung babae, kinuha lang siya dito sa tadyang. At least siguro ang joke dun is hindi tayo galing sa lupa, ang kagaya nung lalaki na galing sila sa lupa. So, dito na tayo sa last verse.
Simula iisang wika at magkapare-pareho ang salitang ginagamit ng lahat ng tao sa daigdig. Grabe, nice nito. Kasi ngayon ang daming language. So kung isa lang, 'di ba? Sa kanilang pagpapalipat-lipat sa silangan, nakarating sila sa isang kapatagan sa siyudad at ununirahan. Nagkaisa silang gumawa ng maraming tisa at lutuin itong mabuti para tumibay. Tisa ang ginagamit nilang bato at alkitran ng kanilang simento. Sabi nila, "Halika kayo at magtayo tayo ng isang lungsod na may toring abot sa langit upang maging tanyag tayo at huwag ng magkawatak-watak sa daigdig." Bumaba si Yahweh upang tingnan ang lungsod at ang toring tinayo ng mga tao. Sinabi niya, ngayon ay nagkakaisa silang lahat at iisa ang kanilang wika. Pasimula pa lamang ito ng mga binabalak nilang gawin. Hindi magtatagal at gagawin nila ang anumang kanilang magustuhan. Ang mabuti, bumaba tayo at guluhin ang kanilang wika upang hindi sila magkaintindihan. At ginawa ni Yahweh na ang mga tao ay magkawatak-watak sa buong daigdig, kaya natigil ang pagtayo ng lungsod. Babel ang tinawag nila sa lungsod. Sapagkat do'y ginulo ni Yahweh ang mga tao, ang wika ng mga tao, at mula roon nagkawatak-watak ang mga tao sa buong daigdig dahil sa ginawa ni Yahweh. Ito ang kasaysayan ng mga lahi na nagmula kay Shem. 2 taon makalipas ang laha, si Shem ay nagkaanak ng isang lalaki, si Arphaxad. Si Shem ay 100 taong gulang na noon. Nabuhay pa siya ng 500 at nagkaroon pa ng ibang mga anak. Nang si Arphaxad ang 35 taon na, nagkaanak siya ng isang lalaki, si Shelah. Nabuhay pa ng 403 taon at nagkaroon pa ng ibang mga anak. 30 taon na noon si Sheila nang maging anak niya si Heber. Nabuhay pa siya ng 410 taon at nagkaroon din ng ibang mga anak. Sa gulang na 34 na taon, naging anak ni Heber si Peleg. Nabuhay pa siya ng 430 taon at nagkaroon din ng ibang mga anak. Sa gulang na 30 taon, naging anak ni Peleg si Reo. Nabuhay pa siya ng 209 taon at nagkaroon pa ng ibang mga anak. Si Rhea naman ay 32 taon na nang maging anak niya si Sirog. Nabuhay pa siya ng 207 taon at nagkaroon din ng ibang mga anak. Si Sirog ay 30 taon nang maging anak si Nahor. Nabuhay pa siya ng 200 taon at nagkaroon din ng ibang mga anak. Parang pababa ng pababa, no? 200, 300, hindi compare doon sa mga nauna na 900, 500. Naging anak naman ni Nahor si Terah nung siya'y 29 na taon. Nabuhay pa siya ng 119 taon at nagkaroon din ng ibang mga anak. 70 taon na si Terah nang magkaanak ng 3 lalaki, sina Abram, Nahor at Haran. So makikita natin dito sa mga nabanggit na mga pangalan, sila yung parang importante yung mga pangalan nila kahit na maraming mga ibang anak, 'di ba, nagkaroon pa ng ibang mga anak. Pero meron pa talagang isa na parang nilalagay kasi parang sila yung magiging salinlahi or parang ipakita na importante yung mga pangalan nila kasi sila yung mga ninuno ni Jesus, gano'n. Sila yung mga ninuno ng Israelites na, parang pinili ng Diyos. So dito, 70 taon eto si Abram, Nahor at Haran. So importante din na pangalan si Abram or Abraham. Ito naman ang kasaysayan ng anak ni Terah na sina Abram, Nahor at si Haran na ama ni Lot. Buhay pa si Terah nang namatay si Haran sa kanyang sariling bayan ng Ur sa Kaldea. Napangasawa ni Abram si Sarai at napangasawa naman ni Nahor si Milcah na anak ni Haran na ama rin ni Isra. Si Sarai hindi magkaanak sapagkat maog siya. Umalis si Terah sa bayan ng Ur, Kaldea, kasama ang kanyang anak na si Abram. Ang asawa nitong si Sarai at si Lut na anak ni Haran. Si Lut at si Abram ata is magpamangkin, gano'n. Papunta sila sa Kanaan, ngunit nang dumating si Haran, doon na sila nanirahan. Doon namatay si Tira sa gulang na 205 taon. So hanggang dito lang ang ating Bible reading ngayon and mag-pray na tayo. Father God, salamat sa iyong mga salita. Salamat Panginoon dahil ikaw ay Diyos na mabuti at patuloy Lord na ah, nagpapakita ka ng kahalagahan Lord kung ano yung mga ginawa mo Panginoon. Salamat Lord na nakarating sa amin ang iyong mga salita kahit na sobrang tagal na itong nangyari Lord, more than 2,000 years ago Lord. Ay, grabe Lord, pinatunayan mo na totoo ka talaga. Dahil Lord, kung titingnan Lord, napakaraming libro sa buong mundo. Ngunit yung salita mo Panginoon na hindi siya nawala
kahit gaano katagal, Panginoon Lord, nung lumipas, kahit gaano Lord, dahil ang salita mo ay buhay at totoo, Panginoon. Salamat, Lord, dahil kami ay kasama, Panginoon, sa mga yun na naging beneficiary, Panginoon, ng kaligtasan. Kung paano, Lord, na pinili mo, Lord, ang Israelites, ganun din pili, Panginoon, ang bawat isa sa amin na nakikinig, Panginoon, at lumalapit sa iyo. Sa iyo namin pinagkakatuwa, Lord, ang aming buhay. At anuman, Panginoon Lord, ang mangyari, alam namin na ikaw ang may kontrol ng lahat ng bagay. Hayaan mo, Lord, na ang iyong mga anghel ay mauna sa aming mga daraanan, saan man kami pumunta, ano man yung gagawin namin, ay pagpalain mo, Lord, at maging pagpapala kami, Lord, sa mga tao na nakasalamuha namin. Sa iyo namin pinagkakatiwala ang lahat ng bagay. In Jesus' name, Amen.